Isang masiglang araw mga bata, ako si Teacher Al. Hatid ko sa inyo ang masaya at exciting na aralin na nakatutulong sa inyong pagkatao. Tara na at nang matuto! Mga bata, bago natin mapakinggan ang kwento, atin munang bigyang kahulugan ang mga salita at mga larawang ipapakita ko sa inyo. Tingnan nyo itong larawan. Ano kaya ang tawag dito? Tama, bangko. Ano ang gamit nito? Ginagamit ang bangko para tayo ay makaupo. Magaling! Sunod, ano-anong mga hayop ang nakikita ninyo? Pagong, elepante, unggoy, agila, at balyena. Ano ang masasabi ninyo sa bawat hayop? Mabagal, malaki, lumilipad, lumalangoy. Very good! Alam kong handa na ang lahat para makinig ng aking ikikwento. Naranasan mo na bang maghintay ng matagal? Ano ang naramdaman mo? Ano ang ginawa mo? Bakit kaya matagal ang sundo ng batang nasa kwento? Alamin natin kung ano ang mararamdaman niya habang siya ay naghihintay. Ang kwento natin ngayong araw ay may pamagat na Bakit Matagal ang Sundo Ko? Kwento ni Christine Canon, guhit naman ni Mariano Ching at inilathala ng Adarna House. Kring! 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 Hay, salamat. Tapos na ang klase. Pwede na kaming umuwi. Mabilis kong niligpit ang aking gamit para makapila ako agad palabas. Ang ingay ng sabay-sabay ng pag-ikot ng mga gulong ng mga stroller namin. At ang lalakas ng boses ng mga kaklase ko habang nagpapaalaman. Nagtakbuhan kami para salubungin ng mga nanay at tatay namin sa labasan. Siguradong nandyan na si nanay. Dumiretso ako sa bangko kung saan lagi naghihintay si nanay. Laking gulat ko nang makita kong wala pa si nanay sa bangko. Nanlaki ang mga mata ko. Kinabahan ako. Pero bago ako maiyak, sinabi ko sa aking sarili na hindi ako dapat matakot. Sinubukan kong hanapin si nanay sa nagkakandadikit-dikit na mukha ng mga magulang sa labasan. Sa dami ng tatay at nanay rito, talagang nakalilito. Pinalaki ko ang mga mata ko para hanapin si nanay. Pero di ko siya makita. Wala akong nagawa kundi umupo sa bangko, katabi ng aking bag at baunan. Unti-unting nabawasan ang mga batang naghihintay at mga magulang na sumusundo. Ilang kaklase ko na at kanilang mga stroller ang dumaan. Pero wala pa rin si nanay.
Lahat ng bata ay nasundo na, maliban sa akin. Oh, maghintay ka lang dito ha. Na-traffic lang siguro ang nanay mo. Ang sabi ng gwardya sa labasan. Kaya naghintay ako. Halos nagpaikot-ikot na ako sa bangko, pero wala pa rin si nanay. Ano kaya ang nangyari kay nanay? Baka nasiraan ng sasakyan si nanay. Halos mapatalon ako sa kinaupuan ko nang maalala kong may sira nga pala ang sasakyan namin. Sigurado naghahanap pa si nanay ng paraan para masundo ako. Siguro sumakay siya sa isang pagong. Maliit at mabagal ang hakbang nito, kaya ang tagal-tagal bago ako masundo. Pero alam kong magmamadali si nanay kasi sabik na rin siyang makapiling ako. Hindi siya aasa sa isang pagong. Siguro sa isang elepante siya sumakay. Higante ang mga hakbang nito, kaya sigurong mas mabilis niya akong masusundo. Pero hindi kakasya ang elepante sa daan na may napakaraming sasakyan. Siguro matagal pa talaga bago ako masundo. Siguro isang agila ang kinaibigan ni nanay. Mabilis silang makalilipad para masundo ako. Pero di kaya lalong magtagal si nanay sa paghahanap sa akin? Masyadong mataas ang lipad ng agila. Puro ulap, building at tuktok ng puno lang ang makikita niya. Di niya matatanaw ang aking pagkaway. Siguro nakipagsabayan si nanay sa mga unggoy na naglalambitin mula sa isang puno papunta sa isa pa. Ay, sandali lang ay nandito na siya. Pero oras na sa puno ng saging sila kumapit, hindi ipagpapatuloy ng mga unggoy ang pagsabit-sabit. Siguradong matatagalan si nanay sa pagdating. Siguro naisip ni nanay na makiangkas sa likod ng isang balyena. Sisisid sila sa malalim na dagat hanggang ako'y marating. Pero sa gitna ng karagatan matatagpuan ang balyena at di nito kayang lumangoy sa mababaw na baybayin. Naku, matatagalan si nanay sa pagsagwan papunta sa akin. Hay nanay, paano mo nga ba ako susunduin? Napagod ako sa kaiisip. Isang malalim na buntong hininga, sabay nga lumbaba ang tangi kong nagawa. Lalong napakunot ang noo ko sa aking mga naisip. Siguro nalimutan na ako ni nanay. Siguro di na niya ako mahal. Siguro napagod na siya sa pagsundo sa akin araw-araw. Siguro hindi ko na napigilan ang pagluha ko. Sumikip ang aking dibdib. Hindi ako makahinga. Itinago ko lamang ang nalugi kong mukha sa aking mga kamay nang biglang, "Nanay! Buti dumating ka! Akala ko nilimot mo na ako." Maaari pa kitang makalimutan? Ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Ang amo ni nanay sabay yakap sa akin. Nasiraan ka ba ng sasakyan, nanay? Hindi. Na-traffic lamang ako sa highway. Napawi ang lungkot at luha ko at napalitan ng ginhawa at tuwa. Tama nga pala ang gwardya, na traffic lang si nanay.
At diyan nagtatapos ang kwentong Bakit Matagal ang Sundo Ko? Ano ang naramdaman ng bata noong wala pa ang kanyang nanay? Masaya? Natakot? Natakot ang bata noong nalaman niyang wala pa ang kanyang nanay. Ano-ano ang mga ginawa niya? Sinubukan niyang hanapin ang kanyang nanay. Ngunit, nung hindi niya mahanap ang kanyang nanay, ay umupo na lamang siya sa bangko katabi ang kanyang bag at baonan. Ano ang naramdaman ng bata noong dumating si nanay? Natakot. Masaya. Malungkot. Naging masaya ang bata noong dumating ang kanyang nanay. Bakit nga ba matagal ang sundo ng bata? Dahil ang nanay ay na-traffic. Naway kapulutan ninyo ng aral ang ating kwento ngayong araw. Lagi nating tatandaan na dapat ay lagi tayong matutong maghintay. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!